Hanggang saan ka handang magsakripisyo? Taong 2005 nang lisanin ko ang Pilipinas. Iniwan ko ang aking pamilya, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Kailangan kong mangibang bansa upang may maipangtusto sa aking pamilya at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang aking mga anak. Nakapag-abroad ako at nagsimulang magtrabaho bilang construction worker sa isang bansang disyerto, isang lugar na parang mas mababa ang araw sa lupa dahil sa tindi ng init. Sa bawat araw ng trabaho, pakiramdam ko ay sinusubok ang aking katawan at kalooban. Maraming beses kong naisip na hindi ko natatapusin ang kontrata. Pakiramdam ko, hindi ko kakayanin. Pero naisip ko, sa dami ng Pilipinong gustong makapag-abroad pero hindi pinalad dahil sa kakulangan sa pera, ako ay isa sa mga pinagpala. Kaya nagpasalamat pa rin ako. Tinibayan ko ang loob ko at inisip. Kapag umuwi ako ngayon, ano ang mangyayari sa kinabukasan ng mga anak ko? Paano sila makakapag-aral? Ayokong maranasan nila ang naranasan ko noon, isang batang lumaking mahirap, isang kahig isang tuka. Kaya pinili kong magtiis. Pinili kong magpatuloy. Hanggang sa dumating ang unang sahod ko. Hindi ko maipaliwanag ang saya dahil sa wakas, may maipapadala na ako sa aking pamilya. Pagod ang katawan ko pero masaya ang puso ko. Ngunit habang tumatagal, pataas ng pataas ang bilihin sa Pilipinas. Mas lalo akong nahirapan sa pagbabudget ng sahod. Nagbago ang lifestyle ko, nagtipid ako ng husto. Madalas, itlog at noodles na lang ang pagkain ko. Minsan, tira-tirang tinapay na lang ng amo. Madaling araw pa lang, gising na kami. Magluluto, maghahanda ng baon, at makikipag-unahan maligo. 5 katao kami sa isang kwarto. Pagkatapos, halos 1 oras ang biyahe papunta sa site. Sa oras ng pahinga, isinisiksik ko ang pagtawag sa mga anak ko. Gusto ko lang marinig ang boses nila. Gusto ko lang mayakap sila kahit sa salita man lang. Pero masakit, parang wala akong kausap. Abala sila sa online games, tutok sa cellphone. Hinayaan ko na lang. Iniisip ko, mas mabuti nang naglalaro sila kaysa malulong sa masamang bisyo. Dumating ang araw na gumraduate sa elementarya ang panganay ko. Gusto niya akong nandoon sa graduation niya. Pero hindi ko kaya. Isa lang akong construction worker, wala kaming emergency leave. Hindi kami staff ng kumpanya. Ipinaliwanag ko na lang sa kanya. Anak, kung wala ako rito, hindi ko alam kung makakapag-aral kayo. At least, kahit papaano, nakapagtapos ka. Hindi ko sinabi sa kanila kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Hindi ko sinabi na tuwing tag-init, parang dugo na ang lumalabas sa pawis ko. Na minsan nagkakasakit ako at wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Malayo ako sa inyo, malayo sa asawa ko, pero pinilit ko pa rin. Dahil kayo ang lakas ko. At ngayon, gusto kong iparating ito sa gobyerno at sa lahat. Araw-araw naming naririnig ang balita tungkol sa mga malalaking anomalya at isyong katiwalian. Habang kami rito sa ibang bansa, nagbibilang ng barya, nagkakasya sa noodles at itlog, nagbibilang ng pawis sa bawat oras ng trabaho, may mga nakaupo sa pwesto na 1 pirma lang, may milyon na. Kami, 1 buwang pagpapagod sa ilalim ng matinding init, kapalit lang ng sapat na sahod para makapagpadala. Sila, ilang minuto lang sa opisina, may pondo na agad na hindi naman nila pinagpaguran. Masakit isipin ito, pero nananatili ang pag-asa. Darating ang araw na haharap din ang bawat isa sa pananagutan, hindi sa tao, kundi sa kasaysayan at sa konsensya. At sa mga opisyal na nasa pwesto, na kilala sa katiwalian. Saan na ang konsensya ninyo? Saan napunta ang perang dapat sanay para sa edukasyon ng mga anak namin, sa kalusugan, at sa kinabukasan ng mahihirap? Ang bawat barya na pinaghirapan naming mga beli ay may kwento, bawat pawis, bawat sakripisyo ay may halaga. Hindi ito laruan. Hindi ito numero sa spreadsheet. Kung patuloy ninyong binubulag ang sarili sa sigaw ng taong bayan, tandaan ninyo, hindi habang buhay ang kapangyarihan, at darating ang araw ng pananagutan. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa kinabukasan ng anak mo? Kung mayuthi sa buhay mo, yakapin mo sila pag-uwi. Hindi mo alam kung ilang luha ang itinago nila. Huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-comment. Follow na rin para sa mas marami pang kwento ng BI at sakripisyo nila.